Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Heather. Nais ko lamang pong magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na karanasan. Ito po ay tungkol sa tiyuhin ng kaibigan kong si Ann. Katulad po ng pagkakakwento ko sa karanasan ni Aling Tess na naibahagi ko din dito. Gagamitin ko rin po ang point of view ng kaibigan ko na si Ann. Umpisahan na po natin ang kwento. Malapit na naman ang exam. Samot-saring proyekto na naman ang lalabas at kailangang gawin at ipasa sa itinakdang araw. Nagbigay ang aming guro ng project at kailangang partner ang paggagawa nito. Ann, tawag sa akin ni Bri. O bakit? Tanong ko dito habang kagat-kagat ko ang takip ng ballpen ko. Ito kasi ang gawain ko kapag kinakabahan ako sa proyekto. Tayo na lang ang magkagrupo sa video, sagot ni Ann sa akin. As usual naman, Bri. Lagi naman tayong partner kahit saan. Natatawa kong sabi dito. O sige, punta ka sa bahay sa Friday ng umaga tapos 3 days tayong gagawa ng video. Friday to Sunday para wala na tayong iisipin. Sabi nito ng tuloy-tuloy. Sumagot naman ako. Okay sige. Ipapaalam ko sa may-ari ng apartment na 3 days akong wala sa bahay. Sagot ko naman dito. Natapos ang araw na yun na nakaluwag-luwag ako sa isipin dahil may kapartner na ako at napag-usapan na namin ang mga dapat gawin. Araw ng Biyernes kung kailan ako pupunta kina Bri. Nag-ayos ako ng mga damit na sasapat sa 3 araw. Pagkatapos ay pumunta ako sa may-ari ng paupahan para magpaalam. Kuya, aalis po ako at linggo na po ng gabi ako makakauwi dito. Sabi ko sa may-ari ng apartment. Sige Ineng, mag-iingat ka ha. Tanging sagot dito sa akin na para bang naiilang. Batid ko, may nais pa itong sabihin sa akin ngunit nahihiya lamang. Bumalik ako sa bahay para kunin ang mga gamit ko at sinigurado ko munang lakang pinto dahil may mga mahahalagang gamit ako sa loob. Bago ako lumabas ng gate ay madadaanan ko muna muli ang may-ari. Neng, mag-iingat ka ha. Sabi nito sa akin ngunit kinabahan ako noong sinabi niya ito dahil kapag bumabati ito o nagsasabi ito ng mag-iingat ay nakangiti pero ngayon ay seryoso ito. Hindi ko na lamang ito binigyan ng ibig sabihin kundi bagkus ay nginitian ko ito at umalis na. Nag-aabang na ako ng tricycle nang lumingon ulit ako sa may-ari ng bahay. Nakatitig ito sa akin na parang walang emosyon. Sumakay kaagad ako sa tricycle na tumigil sa harapan ko. Tinawagan ko kaagad si Bri. Hello Bri, nakasakay na ako. Nasa kanto ka na ba? Tanong ko dito. Ang sagot naman ito sa akin. Oo, kanina pa. Ang tagal mo naman. Sagot lang ni Bri sa akin. At pagkatapos doon, pinatay ko na ang tawag. Magbe-20 minuto rin bago ako makababa at makarating sa kanto kung saan kami magkikita ni Bri. Pagkabayad ko sa driver ay kaagad naman akong nilapitan ni Bri. Tara na para masimulan na natin yung gagawin natin. Sabi ni Bri sa akin. Nilakad namin hanggang sa kanilang bahay kahit medyo malayo
dahil ayaw namin gumastos ng pamasahe. Masukal ang dinadaanan namin ni Bri na puro damo at puno sa paligid. Bri, saan pa ba yung bahay nyo? Akala ko ba sa subdivision tayo? Tanong ko dito. Kasi sa bahay namin sa kabila tayo. Dumating kasi yung iba naming kamag-anak eh. Kaya doon tayo sa isang bahay namin. Walang tao kundi tayo lang. Tsaka wala rin katabing ibang bahay. Kundi yung bahay lang namin doon. Kaya mo, okay naman doon eh. Tsaka safe tayong dalawa. Sagot naman ni Bri sa akin na mahabang nagpaliwanag. Halos magkakalahating oras kaming naglakad bago namin narating ang sinasabi nitong bahay. Maganda ito at simple lang at talagang magandang tanawin para sa gagawin naming video. Ngunit nagtataka ko kung bakit may isang kubo sa hindi kalayuan sa bahay nila. Bri, sabi mo wala kayong katabing iba. Bakit may kubo dun? Sabi ko kay Bri habang itinuturo yung kubong nakita ko. Wala yan. Tara na sa looban. Aligaga at nagmamadaling sabi ni Bri at hinila ko nito hanggang sa loob ng bahay at saka nilak ang pintuan at mga bintana. Oh, bakit mo nilak lahat? Nagtatakang sabi ko kay Bri. Wala. Para lang walang makapasok. Tara, magsimula na tayo. Sabi ni Bri sa akin. Inihanda na namin ni Bri ang mga gagamitin. Habang siniset namin ang mga kamera ay may kumatok sa pintuan. Uy, Bri, may tao. Sabi ko dito. Huwag mong bubuksan, An. Doon ka sa kwarto at huwag kang lalabas ha. Sabi ni Bri sa akin. Nagtaka ako kung bakit, pero sinunod ko na lamang yung sinabi niya. Maglilimang minuto bago ulit ako tinawag nito. Sino yun, Bri? Takang tanong ko dito. Wala. Mga bata sa kabilang kanto. Nantitrip. Dayo dito. Sabi ni Bri sa akin. Binaliwala ko na lamang ito kahit nag-aalinlangan ako sa sagot ni Bri. Nakailang ulit kami bago namin natapos ang isang video. Mag-aalas 7 na ng gabi bago namin ito natapos. Tanging sa loob lang ng bahay ang aming background dahil ayaw ni Bri buksan ang pinto pati na rin ang mga bintana. An, bibili lang ako dyan sa tindahan ng pagkain natin sa kanto Sumama ka sa akin, sabi ni Bri. Nako, ikaw na lang Bri, ayoko maglakad, ang layo eh. Sabi ko naman dito. Nakailang pilit sa akin si Bri pero hindi pa rin ako sumama sa kanya. Sige An, basta huwag kang lalabas at huwag mo rin pagbubuksan kung sino man ang kumatok. Pero hindi sinasabi kung sino man siya Sabi ni Bri sa akin na para bang kinakabahan. Umalis na si Bri at saka ko nilak ang pintuan. Nagtataka talaga ako sa mga ikinikilos ni Bri kaya kahit bawal ay binuksan ko ang bintana. Nakaharap ako ngayon sa kubo na nakita ko kanina. Bukas ang ilaw nito at tila may tao sa loob dahil may usok na lumalabas na parang nagluluto. Maya-maya pa ay may lumabas sa pintuan ng kubo. Isa itong matandang lalaki at malaki ang katawan. Palinga-linga ito sa paligid at tila ba may hinihintay. Hanggang sa nakatingin ito sa akin. Lumapit pa ito ng kaunti na parang inaaninag kung sino ako. Kinabahan ako nang dali-dali itong pumasok sa kubo na para bang may kukunin. Nang maalala kong wala akong kasama ay sinara ko na ang bintana. Pumasok ako sa kwarto ng kabado hanggang makarinig ako ng yapak sa labas. Sa tingin ko ay may tao. Maya-maya pa ay may kumakalusko sa labas ng bintana dito sa kwartong tinataguan ko. Rinig na rinig ko ang yapak nito na tila nagmamadali sa paghanap ng kung anumang hinahanap nito. Nakaramdam lang ako at kinuha ko ang aking telepono
para i-text si Bri. Lumabas ako sa sala dahil mas mabilis o mas malakas ang signal doon. Bri, nasan ka na? Kahit wag na tayong kumain, bumalik ka na dito. Yung tao sa kubo parang maaligid dito sa bahay nyo. Yan ang eksaktong pagkakatext ko sa kaibigan ko na si Bri. Ibinulsa ko ang aking cellphone at saka bumalik sa kwarto. Maya-maya pa ay may kumatok sa pintuan. Sino yan? Bri? Dahan-dahan at alanganing tanong ko. Pero walang nasagot. Tuloy pa rin ang kato kaya mas lalo akong kinabahan. Kinuha ko ang sofa at saka iniharang ito sa pintuan. Mula sa kwarto ay inilabas ko ang isang lalagyanang ng damit na gawa sa kahoy at saka iniharang sa bintana sa may sala. Ibinaba ko rin ang kortina sa bintana sa may kwarto. Kumuha ko ng martilyo na nasa kusina at bumalik sa kwarto. Nilak ko ang pintuan ng kwarto at saka naupo sa kama. Rinig na rinig ko pa rin ang pag-aligid ng kung sino man ito. Nakikiramdam lang ako hanggang sa naririnig ko na ang lagit-git ng pintuan at pag-usod ng sofa. Kaya mas kinabahan ako ng sobra. Lumapit ako sa pintuan ng kwarto at saka sinilip ito sa maliit na butas sa plywood na pader. Ito nga ang lalaki na nakita ko kanina sa kubo. Napansin ko ang nakabukol sa tagiliran nito na tila ba may nilagay itong gamit sa tagiliran niya. Maayos ang itsura nito noong nakita ko ito sa labas ng kubo. Pero ngayon, namumula na ang mga mata nito. Tila may inaamoy-amoy ito dahil singhot ito ng singhot. Hanggang sa nabaling ang tingin nito sa kinaroroonan ko. Unti-unti itong lumapit kaya pumunta ako sa gilid na hindi ako makikita. Dahil alam kong sisilip ito sa butas ng pader at titignan kung may tao dito sa kwarto. Hindi ako gumagawa ng kung anumang ingay para hindi nito malaman na nandito ako. Narinig ko na pinipihit nito ang doorknob. Gusto kong tumalon sa bintana pero para sa akin ay mataas itong talonin, lalo na't hindi ako ganun katangkaran at may iniingatan ako. Nawala na ang pumipihit sa doorknob kaya sumandal ako sa may bintana. Maya-maya pa ay halos tumalon ako sa gulat ng may humampas sa bintana mula sa may labas. Pako lamang ang lock ng bintana kaya kung anumang oras ay maaaring masira ito. Pinipilit itong sirain ng nasa labas at sa tingin ko ay nais itong pumasok dito sa kwarto. Konti na lang ay bibigay na ang pako hanggang sa marinig ko ang sigaw ni Bri. An! Malakas na sigaw ni Bri. Rinig ko ring tumakbo papalayo ang lalaking nasa labas ng bintana. Umupo ako sa kama sa sobrang takot at maya-maya pa ay narinig kong nasa sala na si Bri. An! Nasaan ka? Sigaw ni Bri sa akin. Lumabas ako at nakita ko si Bri na may bit-bit na pagkain. An! Binuksan mo ba ang pintuan? Tanong ni Bri na may halong takot sa boses nito. Hindi ako Bri yung lalaki sa kubo. Pumasok siya dito. Binuksan ko kasi yung bintana kanina eh. Tapos nakita niya ako kaya pumunta yata siya dito. Dali-daling pumunta si Bri sa may pintuan pero nang makita nitong sira ang lock ay kaagad namin itong inayos. Pagkatapos ay hinila ako ni Bri sa may gawin ng kusina. An, kapag nakita mo si Tito na papalapit, isara mo ang pintuan pati na rin ang mga bintana. Sabi ni Bri sa akin. Ha? Tito mo? Sino? Nagtatakang tanong ko dito. Shh! Tanging sagot nito habang nakalagay ang daliri sa kanyang labi na tila
may pinapahiwatig na wag akong maingay. Sa ngayon ay dito ko na lamang po muna tatapusin ang aking kwento at aking karanasan. Dito po nagtatapos ang point of view ni Ann sa ngayon. Sa susunod po ay ibabahagi ko ang kadugtong ng mga nangyari sa kanya at kay Bri. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Patnubayan po tayong nawa ng poong may kapal. Mag-iingat po kayong lahat. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Ako po muli ito si Heather at ito na po ang ikalawang bahagi ng kwento at karanasan ng aking kaibigan na si Ann, na pinamagatan pong Katok. Muli po, point of view po ng kaibigan kong si Ann ang gagamitin ko dito. Umpisahan na po natin ang kwento. Shh! Tanging sagot nito habang nakalagay ang daliri sa kanyang labi na tila ba'y ipinapahiwatig na wag akong maingay. Biglang may kumalabog sa pintuan na siyang ikinahiyaw namin. Ann, pakinig ka. Yung lalaking nakatira dyan sa kubo ay tiyuhin ko. Bago pa matuloy ni Bri ang sasabihin niya, ay tuluyan nang nasira ang pintuan at sa tingin namin ay nakapasok na ang sinasabi niyang tiyuhin niya. Sinilip namin ito ng bahagya at kitang-kita namin ang nakakatakot na itsura nito ngayon. Pulang-pula ang mga mata na parang manlalapa. Napahawak agad ako sa tiyan ko at napaatras. Dito tayo dumaan sa likod, bulong ni Bri sa akin. Ang bawat pag-atras namin ni Bri ay siyang paglagabog ng lalaki sa sala. Rinig kong pinihit ni Bri ang doorknob ng pintuan sa kusina at kasabay nun ang paghila niya sa akin ng mabilis papalabas ng bahay. Kaagad din niyang isinara ang pinto pagkalabas namin upang hindi kami mahalata. Dahan-dahan kaming naglakad ni Bri papunta sa harap ng bahay upang hindi kami marinig dahil madaming tuyong dahon ang pwedeng tumunog sakaling maapakan man namin ito. Napakadilim na ng paligid at ang isa pang ikinababahala namin ay walang mga katabing bahay dito kaya mahirap humingi ng tulong lalo na't liblib ito at malayo pa ang highway dito. Hinila ako ni Bri papalayo ng bahay pero nagtaka ako kung bakit ang dinadaanan namin ay patungo sa kubo. Bri, antay lang. Bakit parang papunta tayo sa kubo? Sabi ko dito. Ann, may kailangan lang ako kunin sa loob ng kubo ng tito ko. Sumama ka na lang. Sabi ni Bri at hinila na ako nito papasok sa loob ng kubo. Nilak niya ito ng maigi. Nakita ko itong nagtungo sa isang malaking kahon na nakalagay sa ilalim ng isang mesa. Bri, tara na. Umalis na tayo. Ano pang pumasok di sa utak mo't dito pa tayo nagpunta? Sigaw ko kay Bri ngunit hindi man lang ako nito nililingon. Kaya dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at lumabas. Hindi ko alam ang balak ni Bri at ng sinasabi niyang tito. Kaya't mas mainam nang umalis mag-isa kaysa sumama sa taong hindi ko tiyak ang kaligtasan ko. Tumakbo ako at hinanap ang kinaroroonan ng dadaanan papalabas sa lugar na ito. Ngunit madilim. Sinanay ko muna ang aking mga mata sa dilim at saka tumuloy sa paghahanap ng daan. Pauli-uli lamang ako at hindi ko mahanap ang daan. Siguro 20 minutos din akong patakbo-takbo. Sumasakit na din ang ulo ko at sa tingin ko ay mawawalan ako ng ulirat kaya naupo muna ako sa isang damuhan na alam kong malayo na sa bahay at kubo. Habol ang aking hininga dahil sa labis na kaba at sa kakatakbo.
Maya-maya pa ay nakarinig ako ng yapak sa paligid dahil sa mga tuyong dahon at sangang naglalagatukan dahil parang may umaapak dito. Nanlaki ang aking mga mata at isiniksik pa sa dilim ang aking sarili. Wala akong nais pa kundi ang makaalis na dito at makauwi na sa apartment. Tumigil na ang yapak ng kung sinong nasa paligid. Dahan-dahan din akong umalis sa tinataguan ko at tumakbo muli papalayo. Pero hindi pa ako nakakalayo masyado nang marinig kong may humahabol sa akin. Nakarinig ako ng angil ng parang isang mabangis na hayop, kaya tumakbo ako ng tumakbo pa. Kahit madilim, tinakbo ko pa rin para lamang makaalis sa lugar na iyon. Hanggang sa marinig ko na ang mga busina ng mga sasakyan at naaaninag ko na ang highway. Tumingin muna ulit ako sa likuran ko at naaninag ko ang humahabol sa akin. Tumakbo kaagad ako para makahingi ng tulong. Hanggang sa makarating ako sa isang tindahan na may nakaparadang tricycle at nakaupong lalaki sa labas. "Kuya, pwede niyo po bang ihatid ako sa apartment ko?" Hingal at takot na takot kong sabi dito habang nililingon ko pa rin ang likuran ko para tignan kung may humahabol pa sa akin. "Bakit, Ining? Anong meron? Bakit hingal na hingal ka?" sabi nito sa akin. Kasi kuya, may humahabol sa akin. Yung lalaki pong nakatira dun sa may kubo." Sabi ko dito na medyo nangangatal pa ang aking mga labi sa labis sa takot. "Taga dun sa liblib na lugar? Akala ko ba pinauwi na nila yun sa ibang lugar? Bakit nandito na naman?" sabi ulit dun lalaki. Ano po?" tanong ko dito dahil hindi ko maunawaan ang tinutukoy nito. "Asya, sige Ining, pasok ka na sa tricycle ko," sabi nung lalaki at kaagad na akong sumakay at pinaandar na ito ng driver. "Ining, bakit ka ba nagpunta dun?" malakas na tanong ng driver habang pinapaandar ang tricycle at sa tono nito ay kinakabahan din ito. May video po kasi kaming kailangan gawin sa eskwelahan eh. Kailangan maganda po yung paligid kaya mas pinili po ng kaibigan ko na si Bri na doon sa bahay nila sa liblib dahil hindi po pwede sa subdivision. Tsaka dapat din po may magandang background namin na maipapakita yung kapaligiran, sabi ko sa lalaki na medyo pautal-utal pa. Itinuro ko dito ang saktong daan papunta sa apartment. Nang makarating na kami sa labas ng gate ay nagpasalamat ako dito. Alam nitong wala akong perang dala kaya't hindi na ako pinagbayad. "Mag-iingat ka Ining, matinding makaamoy yun," sabi ng driver at mabilis na pinaandar ang kanyang tricycle. Mabilis naman akong pumasok sa loob ng gate. Nakita ko ng may-ari ng apartment at kinausap. "Oh, akala ko ba Ining, sa linggo ka pa uuwi?" sabi nito na may halong pagtataka. Wala po. May naiwan lang po akong gamit dito." Sagot ko dito at pilit na pinapakalma ang aking sarili at kaagad din ako pumasok sa aking inuupahang apartment. Kaagad ko itong nilak at nagtungo ako sa kwarto. Halos hindi ako makahinga sa mga nangyayari o nangyari. Maya-maya pa ay tumunog ang aking cellphone at tumatawag si Bri. "Bakit ka lumayo sa akin? Nasaan ka? Bakit ka umalis mag-isa?" tanong ni Bri sa akin na halatang nag-aalala. Sumagot naman ako dito. "Hindi ko alam ang balak mo Bri pero umalis ako dahil ayoko mapahamak." "Hindi ako tanga para ipahamak ka pati na rin yung anak nyo ni Yol," sagot ni Bri sa akin. Dahil dito sa sinabi niya medyo nagulat ako. Alam mo?" nagtatakang tanong ko dito. "Oo, sinabi sa akin ni Yul. Hindi ko ginustong doon tayo mag-video sa liblib. Sa subdivision dapat pero wala nang space eh.
At dyan sa apartment mo, hindi pwede dyan, di ba? Kaya no choice, kaya sa liblib tayo nagpunta at isapaan. Hindi ko alam na nando na si Tito kasi ang alam namin, nasa ibang lugar yun eh. Nahawaan siya ng pagkaaswang noong nagtatrabaho pa ito sa ibang lugar. Pinauwi namin siya dahil may laging bahay na rin siya doon pero wala akong alam na umuwi na pala siya dito. Lalo akong nabahala sa sinabing iyon ni Bri nang biglang may kumatok sa pintuan. Sa sobrang takot ko ay tinawagan ko ulit si Bri dahil sa naputol ang aming pag-uusap. Hello Bri, nasan ka na? Sabi ko dito na kinakabahan at labis na natatakot. Nakasakay na ako ng jeep papuntang subdivision namin para humingi ng tulong at ipaalam ng personal sa pamilya ko na nandito ulit si Tito at ginugulo ka. Kasi kung sa text tawag ko lang sasabihin sa kanila baka mga hindi maniwala eh. Tuloy-tuloy at dire-diretsong paliwanag sa akin ni Bri. Pagkatapos naming mag-usap ay ibinaba ko na kaagad ng tawag at lumapit sa may pintuan. Nang akmang tatanungin ko kung sino ito, ay malakas at mabilis ulit itong kumatok. Sa ngayon, ay hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nag-aabang nitong kwentong ito. Ang kadugtong po nito ay ang huling bahagi nitong kwentong katok. Sa mga hindi po naniniwalang busy ako, kesyo pabitin daw. May ginagawa po talaga ako at may anak din po akong inaalagaan. Sana po ay inyong mga maintindihan. Maraming salamat po muli at ako po ito si Heather. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Ako po muli ito si Heather mula sa kwentong katok at ito na po ang pinakahuling bahagi ng naturang kwento. Umpisahan na po natin. Binaba ko kaagad ang tawag at lumapit sa pintuan ng akmang tatanungin ko kung sino ito ay malakas at mabilis ulit itong kumatok. Halos matumba na ako sa labis sa takot dahil hindi ko alam kung sino ito at baka mamaya kasi ito na naman yung Tito ni Bri. Ineng, ako to yung driver kanina ng tricycle, sabi ng nasa labas. Kaagad ko naman binuksan ang pintuan at nakita ko nga ang driver. Ineng, yung sinasabi mong humahabol sa'yo na nakatira sa kubo, pupunta na dito. Nakasalubong ko kanina habang pabalik ako sa tindahan, sabi ng matanda. Po? Nasundan niya po ako? Sagot ko naman na medyo kinakabahan. Parang gano'n na nga ineng. Kaya lumayo ka muna dito. Sige, mauuna na ako at ayoko madamay, sabi nito sa akin. Kaagad naman itong umalis at halos 10 minuto akong napako sa tinatayuan ko. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari pero natauhan na lang ako nang biglang sumigaw mula sa gate ang may-ari. An! May naghahanap sa yung lalaki! Sabi nito na kaagad kong ikinatakbo papasok ng loob ng bahay at nilak ang pintuan. Alam kong ito yung humahabol sa akin. Kung bakit nais niya akong madakip dahil bata na nasa sinapupunan ko, hindi ko na alam ang kahihinatnan nito. Ayaw ko naman magsabi sa mga taong nasa kabilang bahay dahil baka maistorbo o madamay pa sila. Narinig ko may nag-uusap sa labas ng pinto na sa tingin ko ay ang lalaki at ang may-ari ng apartment. Ano bang kailangan mo kay Ann? Rinig kong tanong ng may-ari. Kakilala ko po si Ann. Kamag-anak ko siya, sabi naman ng lalaki sa may-ari. Nanlaki naman ng mata ko dahil sa sinabi nito. Hindi ko ito kamag-anak o ano at gumagawa lang siya ng paraan para magawa niya ang balak niya. Maya-maya pa ay narinig ko din ang boses ni Bri at sa tingin ko
ay may kasama itong lalaki at babae. Tito, bakit hanggang dito sinundan niyo si Ann? Bakit po ba kayo nagkakaganyan na? Hindi niyo kailangan kumain ng laman ng tao ano. Pumayag na kayo magpagamot. Rinig kong sigaw ni Bree sa labas. Efren, lahat na lang ng taga dito ginagambala mo. Rinig kong saad ng isa pang babae. Umalis kayo dyan. Malakas na sagot ng lalaking humahabol sa akin at narinig ko itong umalis papalayo. Kuya, sundan niyo si Tito, sabi ni Bree sa kasama nila ring lalaki na sa tingin ko ay kuya nito. Kumatok si Bree sa pintuan at biglang nagsalita. Ann, buksan mo yung pinto. Malakas na sabi nito. Ano? Buksan ko? Mamaya Bree, ikaw pala ang may dahilan ng lahat eh. Sabi ko dito. Ineng, buksan mo ang pinto at ako ang magpapaliwanag sa'yo. Sabi ng isa pang babae. Ann, kasama ko si Tita Ellie, yung asawa ni Tito Efren. Sagot naman ulit ni Bree sa akin. Nung mapagtanto kong ayos naman silang makipag-usap ay binuksan ko na ang pintuan. Ngunit mabilis akong lumayo sa mga ito. Huwag kang matakot, Ann. Hindi kami masama. Si Tita Ellie ang magpapaliwanag sa iyo ng lahat. Saad ni Bree sa akin. Iha, makinig ka sa mga sasabihin ko. Si Efren ay asawa ko. Naging OFW siya. 6 na taon siya dun. Umuwi naman siya kada taon pero meron kada 3 taon bago siya umuwi. Pinagtakhan namin kung bakit dahil hindi naman siya ganun. Hanggang sa nakausap namin yung isa sa katrabaho niya na uuwi na raw si Efren dito dahil may mali itong ginawa sa lugar na yun. Gusto naming alamin kung ano yung pagkakamali yun ngunit hindi nila sinasabi sa amin. Hanggang sa makauwi na nga dito si Efren. Ibang-iba na yung kinikilos niya. Lagi siyang tulala tapos parang may kinatatakutan. Kapag sumasapit ang gabi, nawawala na lang siya sa bahay. Umuuwi na lang siya kapag madaling araw na. Ngunit kapag tumatabi to sa akin, alam niyo yung may malansa akong naaamoy. Tuwing sasabihin ko sa kanya kung ano yung naaamoy ko na yun, akmang bubuksan yung ilaw, bigla na lang siyang magagalit sa akin. Hindi ko na lang ginagawa yung ikinagagalit niya. Kahit na gusto kong bumalik sa pagkakatulog, hindi ko magawa dahil sa ingay na ginagawa niya. Sa tingin ko, sinisip-sip niya yung daliri niya. Baka nagtataka kayo kung bakit hindi ko nakikita yung ginagawa nito kapag umuwi siya ng madaling araw. Kasi nakatalikod ako sa kanya dahil yun ang gusto niya. Tuwing umaga naman, ayos na yung itsura niya ngunit yung pagiging tulala niya at wala sa sarili ang hindi talaga nawawala. Hanggang sa may kapitbahay na nagsumbong sa amin na kinakain daw ni Efren yung alaga niyang aso. Hindi pa ako naniniwala nun pero ako na mismo ang nakakita. Madaling araw nun at kakauwi ko lang galing sa kapatid ko sa isang barangay. Tinignan ko ang kwarto ngunit wala pa rin si Efren dun. Akmang aalis na ako ng kwarto nang marinig kong may ngumunguya. Hinanap ko yung tunog at narinig ko yun sa may ilalim ng kama. Inilawan ko at nakita ko si Efren na may kinakain na panabong na manok. Tinanong ko siya kung ano yung ginagawa niya. Pero matatalim lang na tingin yung iginanti niya. Hindi ako natatakot sa kanya kundi naaawa. Hinawakan ko yung kamay niya at inalalayan palabas ng ilalim ng kama. Tapos pinaupo ko siya. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya, kung may nararamdaman ba siyang iba, kung ayos lang ba siya. Pero humahagulhol lang siya nagsalita ng hindi niya naman daw ginusto yun at pinilit lang siya. Inaaya ko siya hanggang sa banyo at nilinisan ng kanyang kamay at bibig pati pinagpalit ng damit. Ilang gabi na rin hindi umaalis ng bahay si Efren at para siyang nagpipigil. Sa tingin ko, ganito yung ginagawa niya sa ibang bansa kaya umuwi siya uli dito. Hindi ko kayang ilihim ito kaya
Sinabi ko to pati sa mga kapatid ko at kapatid niya. Napagdesisyonan namin na pauwiin siya ng Russia dahil may bahay siya doon at andun din yung iba niya mga kapatid para sana mabantayan at maalagaan din siya. Sa tingin ko, maayos na yung lagay niya nung makauwi siya ng Russia pero hindi pala. Hindi namin alam na umuwi uli siya dito. Yung kubo na nasa liblib ay ang dati naming bahay pero ngayon kinabri na ako nakatira. Sana maliwanagan ka, Iha. Nahawaan si Efren ng isa sa mga katrabaho niya. Mahaba at madamdaming kwento ng tita ni Bri. Wala akong balak na ipahamak ka. Sa subdivision ang dapat na place natin for the project, di ba kaso yung iba namin kamag-anak dumating at sinasabi ko naman yun sa'yo nung nakaraan. Hindi ko alam na dumating si Tito uli sa luma nilang bahay dahil wala naman siyang pinagsabihan. Noon tinanong mo ko kung bakit may kubo na kalapit ang bahay namin at kagad kitang hinila sa loob kasi may nakita akong tsinelas sa labas ng kubo. Alam ko wala si Tito dito sa bansa natin pero umuwi na pala siya nang walang paalam. Tumakas lang siya sa mga kapatid niya sa Russia kaya hindi rin alam ng mga ito na uuwi siya dito sa bansa natin o sa Pinas. Pangakoan, wala talaga akong balak na ipahama ka, lalo na dyan sa sanggol na nasa tiyan mo pa lang. Sabi ni Bri sa akin. Sabay, abot niya sa akin ng isang notebook na kinuha niya raw sa kahon noong nagpunta kami sa kubo. Diary ito ng tito niya na naglalaman ng mga pangyayari sa buhay ng tito niya kung paano siya nahawaan. Habang binabasa ko ang nakasulat dito, ay sumakit ang tiyan at ramdam kong may tumutulong malagkit sa aking binti. Nakita kong may umaagos na dugo dito. Hindi ko alam kung nasugatan ba ako pero ikinaiya ko na mapagtanto kong nakunan ako. Lumipas ang araw at hindi pa rin nawawala sa akin ang takot at lungkot. Nalaman niyo lahat ang nangyari at ang pagkawala ng aming anak. Iniwan niya ako dahil doon at wala na akong nagawa. Nalaman din ng mga magulang ko na nabuntis ako ngunit imbes na magalit ay naawa sila sa nangyari sa akin. Hanggang sa tumungtong ako ng second year college. Lumipat na ako ng school kung saan ko nakilala si Heather at naging bagong kaibigan. Ang balita ko ay sinabri nasa ibang bansa na nakatira para ipagamot ang tito niya at para makaiwas na rin sa chismis sa lugar nila. May takot pa rin naman akong nararamdaman pero sinasawalang bahala ko na lamang yun. Pati ang pakikipaghiwalay ni Yol at ang pagkawala ng anak namin. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa pagsubaybay ng aking kwento. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales, partikular na kay admin o narrator Boss Jean Carlo. At nais ko rin pong pasalamatan ang lahat sa walang sawang pakikinig ng mga kwentong katatakutan dito sa ating YouTube channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Linlin mula sa isang probinsya sa Visayas. Nangyari ang kwentong ito taong 2015 sa boarding house na nirentahan ko. 24 na taong gulang pa lamang po ako noon nang mangyari ang karanasan na yun. Kasalukuyan kong kachat ang aking kaibigan noon na isang lalaki. Isa po siyang Arabo. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Joboy. Payat ang kanyang pangangatawan pero siya ay maitsura. Sa madaling salita, siya po ay gwapo. Alam din niya kung papaano magsalita ng Bisaya pero kakaunti lamang. Isang araw, napagkasunduan namin na magkita sa isang lugar dito lang din, malapit sa boarding house. Todo effort pa ako sa pagpapaganda para naman kahit papaano ay maging tao, presentable akong tignan. Hindi naman po sa pagmamayabang pero may angkin din naman akong kagandahan na wala sa iba. So ayun nga po,
Mabalik tayo sa kwento. Nagkita kami ni Joboy sa plaza. Malapit lang kasi sa plaza ang boarding house ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko nun dahil yun ang unang pagkakataon na makipagkita ako sa isang lalaking hindi Filipino. Pagkarating ko sa plaza, may nakita akong isang lalaking nakasuot ng kulay itim na polo at pantalon. Nakatalikod ito sa akin kaya hindi ko makita ang kanyang mukha. Para nga akong tanga nun dahil nung lumingon ito sa akin ay bigla akong tumalikod dahil sa labis na hiya. At ewan ko rin ba kung bakit sobra akong kinakabahan. Samantalang wala naman akong ginagawang masama. Nagdadalawang isip ako kung ipagpapatuloy ko pa ba pero naisip ko rin na siya naman ang pinunta ko kaya bakit ako aalis. Nilakasan ko na lamang ang aking loob at humakbang ako papalapit sa kanya. Nang nasa malapit na ako ay parang biglang nag-slow motion ang lahat. Pakiwari ko'y para akong nakakita ng anghel na bumaba sa lupa dahil sa lalaking kaharap ko. Mas lalong lumakas ang tibok ng aking puso nung hawakan niya ang aking kamay at halikan ito. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yun kaya't mabilis kong hinablot ang aking kamay dahil sa sobrang pagkabigla. Humingi naman siya sa akin ng paumanhin. Nakasanayan na raw nila ang ganoong klaseng pagtrato sa mga babae. Nag-usap lamang kami ni Joboy ng kahit na anong topic na pwedeng mapag-usapan. Ikinuwento niya rin sa akin ang buhay niya at nalaman ko na siya lang ang nag-iisang anak at tanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang mga magulang. May kaya si Joboy pero hindi ko habol ang kanyang pera kundi ang aming pagkakaibigan. Kahit ano na lang ang ginawa namin. Kumain sa turo-turo, nag-ice cream, nagkwentuhan, nagkukulitan. Puro lang tawanan namin ang maririnig sa buong plaza noong mga oras na yun. Kahit may maraming mga tao roon ay hindi namin sila pinansin. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Nakangiti ako habang papauwi sa aking boarding house dahil sa sobrang kilig at sobrang saya. Dahil sa totoo lang, NBSB ako. O sa madaling salita, no boyfriend since birth. Pagkarating ko sa boarding house ay kinuha ko agad ang aking cellphone at nagchat ako kay Joboy na nakarating o nakauwi na ako. Para kahit papaano ay hindi siya mag-alala sa akin. Kachat ko lang siya buong gabi at napagkasunduan ulit namin na magkita kinabukasan. Wala rin naman kaming klase dahil araw iyon ng linggo. Kinabukasan, maaga akong gumising dahil sa sobrang excited na makita ulit siya. Parang na-love at first sight na yata ako sa kanya. Paano ba naman kasi, ngayon lamang ako nagkagusto at nakipagkita sa isang lalaki na hindi natin kalahi. Papalabas na ako ng boarding house na mag-chat sa akin si Joboy na siya na lamang daw iyong pupunta sa boarding house ko dahil sa may kotse naman siya. Kaya sinabi ko sa kanya ang address ng aking boarding house na nirerentahan. Ang boarding house nga po pala na nirerentahan ko nun ay medyo luma na. Hindi nagtagal ay dumating na si Joboy. Ipinakilala ko siya sa aking mga ka-boardmate at mga pinsan na nasa kabilang kwarto. Nag-usap lang kami ng kahit na anong mapag-isipan naming pag-usapan. Napuno na naman ang tawanan ng 4 na sulok ng aking kwarto dahil sa kanyang presensya. Maraming beses na rin pabalik-balik si Joboy sa boarding house. Kilala na naman siya sa lahat ng mga taong naroroon, kaya ayos lang kahit araw-araw pa siyang bumibisita. Kahit sa paglalaba ay kasama ko rin siya. Hanggang sa dumating ang araw na sinagot ko siya o naging kami na ni Joboy. Minsan ay doon na rin siya natutulog sa aking boarding house. Kinagabihan,
Ginising niya ako dahil bigla na lang daw siyang nilamig at sumama ang kanyang pakiramdam. Nang suriin ko siya ay doon ko lang nalaman na mataas ang kanyang lagnat. Inalagaan ko siya ng ilang araw hanggang sa gumaling na siya. Sa sumunod na mga araw ay napagkasunduan ulit namin ni Joboy na mag-date. Buong araw din kaming gumala kahit saan-saan. Hindi naman po kami nahirapan dahil sa may sasakyan naman siya. Nung maramdaman ko na ang pagod ay sinabi ko sa kanya na umuwi na kami. Inihatid niya ako sa isang eskinita, medyo malapit lang din naman sa boarding house namin. May gagawin pa raw siyang importante kaya sa eskinita na lamang ako bumaba. Naglakad na lamang ako patungo sa boarding house. Bandang 7:00 na noon ng gabi. Medyo malapit na ako sa boarding house nang mahagip ng mga mata ko ang isang nilalang na ubod ng pangit ang mukha. Parang bumbilya ang kanyang mga mata dahil nagbabaga ito sa galit. Sobrang kinabahan ako noon lalo na nang tumingin sa akin ng kinaroroonan yung naturang nilalang. Mabilis akong tumakbo papasok sa boarding house at sinabi ko sa kaboardmate ko ang nilalang na aking nakita. Dahil sa labis sa takot ay napagkasunduan namin ng 3 kong kaboardmate na roon muna sila sa aking kwarto matulog para may kasama ko sa loob. Nung gabing iyon ay kami na lamang ang hindi pa natutulog. Pareho lang kaming 4 sa loob ng aking kwarto na nakikiramdam sa buong paligid. Sobrang tahimik na rin po ng gabing iyon dahil sa malalim na ang gabi. Tanging huni na lamang ng mga kuliglig ang aming maririnig. Hindi nagtagal ay nakarinig kami ng ingay sa labas ng bintana ng aking kwarto. Nagkatinginan kaming 4 at pareho kaming hindi alam kung ano ang mga gagawin. Nanayo na rin ang balahibo ko sa buong katawan, lalong-lalo na sa may bandang batok. Maya-maya pa'y nang hilakbot kami ng marinig namin na parang unti-unting binubuksan ang bintana. Nakatuon lang ang atensyon naming 4 sa bintana habang pilit naming isinisiksik ang aming mga sarili sa sulok ng aking kwarto. Naghawak-hawak kami ng mga kamay. Ramdam ko rin ang panginginig ng kanilang mga kamay. Tagaktak na rin ang butil-butil naming mga pawis nung mga oras na yun. Ilang minuto lang ay may mga matutulis na kuko kaming nakita na gustong pumasok. Pilit nitong binubuksan ang bintana. Maya-maya pa ay nag-uunahan kami sa pagsigaw ng gumuho ang ulo ng tinatawag nilang aswang. Sabi ng kaboardmate ko na aswang daw ang naturang nilalang na iyon. Sobrang nanginginig na kami nun sa labis na takot at sobrang hilakbot. Sigaw lang kami ng sigaw pero para bang walang nakakarinig sa amin. Kahit natatakot at nanginginig ay nagmamadali kong kinuha ang aking cellphone sa bulsa ng aking pantalon. Nung tingnan ko ang aking cellphone ay laking gulat ko na lamang dahil hindi ko na ito mabuksan. Nalobat pala yung cellphone ko noong mga sandaling iyon. Yun na lang sana ang paraan para makahingi kami ng tulong, ngunit nalobat pa. Hindi na namin alam nun ang aming mga gagawin. Sige lang kami sa pagsisigaw. Humihingi ng tulong ngunit walang nakakarinig sa amin. Sobrang tahimik lang ng paligid. Tanging mga sigaw lang namin ng umaalingaw-ngaw sa malalim na gabi. Umiiyak na rin kaming 4 dahil sa labis na takot. Magkayakap habang pilit na isinisiksik ang aming mga sarili sa isa't isa. Maya-maya pa ay tuluyan ng tumambad sa bintana ang isang aswang. Hinawi nito ang kurtina at kitang-kita namin sa labas ng bintana ang nakakatakot nitong mukha. Hindi rin naman basta-basta makakapasok yung aswang sa bintana dahil sa may harang itong kahoy. Sinabihan ko ang mga kasamahan ko sa kwarto na huwag silang magpapadala sa takot
at ikalma ang sarili upang makapag-isip kami ng paraan kung papaano namin mapapaalis ang aswang. Kahit nanginginig man ang aking mga kamay, ay mabilis kong kinuha ang kutsilyo na nasa ilalim ng aking kama. Inilalagay ko iyon roon bilang pananggalang o pamprotekta sa aking sarili. Nakita ko rin na kinuha ng kaibigan ko ang isang kahoy na nasa gilid lang din ng kama. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Maylin. Kahit natatakot man, ay buong tapang kaming lumapit sa bintana kung saan ay doon nakasilip ang aswang. Pinalusot ko ang dulo ng kutsilyo sa kahoy na nakaharang para paalisin ang naturang nilalang. Si Maylin naman ay ganoon din ang kanyang ginawa. Hindi namin ito tinitigilan hanggat hindi ito umaalis. Doon pa lang kami nakahinga ng maayos nang umalis ang naturang aswang. Kumuha kami ng makapal na kumot at ginamit iyon para pantabil sa bintana. Pagkatapos dun, ay pasalampak kaming naupo sa sahig habang mga nag-iiyakan. Napahagulhol kami sa nangyari dahil akala namin iyon na ang aming mga katapusan. Nakita ko sa mukha ng mga ka-boardmate ko ang labis na takot at pangamba. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot kung muntikan na kayong pasukin ng isang aswang? Kung wala lang yung kahoy na nakaharang sa bintana, ay paniguradong nakapasok na yun at baka nga sa mga sandaling iyon ay biktima na kami nito. Doon pa lamang kami nakaramdam ng kaginhawaan ng hindi na muling sumilip pa ang aswang sa bintana. Wala na rin kaming naririnig na ingay o kaluskos sa labas ng bintana at tahimik na rin ang buong paligid. Tumahan na rin kami sa pag-iyak at inayos ang aming mga sarili. Dahil sa pangyayaring yun, ay napagkasunduan namin na magkatabi kami sa pagtulog sa aking kama. Pilit naming pinagkasya ang aming mga katawan sa maliit kong kama. Pero bago ang lahat ng yun, ay sinarado ko muna ng mabuti ang pintuan at pagkatapos ay pinatay ko na rin ang ilaw sa loob ng aking kwarto para sana matulog na. Ipinikit ko na noon ang aking mga mata dahil sa nakakaramdam na rin ako ng antok. Kalahating oras lang ang lumipas ay napabalikwas kami ng bangon dahil biglang bumukas ang ilaw ng kwarto. Hindi namin alam kung sino ang nagbukas. Napasigaw kami noon sa labis na takot at labis na pagkabigla. Sinabihan ko sila noon na huwag sumigaw dahil mas lalo lang silang matatakot kung magpapadala sila sa kanilang nararamdaman. Sinabihan ko rin sila na tumahimik dahil sa may naririnig na naman akong ingay na nanggagaling na mismo sa labas ng aking kwarto. Sobrang naiinis ako kay Maylin nun dahil sa binuksan niya ang pintuan para tingnan kung ano yung ingay sa labas. Ngunit muli na naman kaming nanghilakbot nang makita namin ang aswang na nakatayo na mismo sa labas ng aking pintuan. Nagmamadali akong tumayo nun at mabilis na isinara yung pintuan. Nagtulong-tulong kami sa pagtulak sa pintuan para hindi ito makapasok sa loob. Maya-maya pa ay bigla kong naalala na yung gitna ng dingding ng kwarto ko ay dati iyong bintana at tinabunan lang pala iyon ng plywood dahil sa kabilang kwarto nun ay may nagrerenta din. Sinabihan ko sila na wag silang aalis sa pintuan dahil pupuntahan ko lamang iyong bintana. Kinuha ko ang kutsilyo at ginamit ko yon para matanggal ang plywood na nakaharang. Nang matanggal ko na ang nakaharang, ay mabilis akong sumilip sa kabilang kwarto na yun para sana humingi ng tulong ngunit nadismaya ako dahil sa walang tao sa loob ng kwarto ngunit nakabukas naman ang kanilang ilaw. Nakakapagtaka lang dahil nung hindi pa sumasapit ang gabi ay naririnig ko pa na may tao sa loob ng kabilang kwarto. Ngunit ngayong kailangan na namin ng tulong ay nanlumo ako dahil sa wala ng tao sa kabilang kwarto.
Sinabi ko nun sa kanila na parang nilinlang lang kami. Tinanong ako nila nun kung may tao ba sa kabilang kwarto. Hindi ako nakapagsalita o nakasagot. Umiling lang ako sa kanila bilang tanda na walang tao sa kabilang kwarto. Umupo na lamang ako nun sa sulok at patuloy na umiyak. Nawalan na kasi ako nun ng pag-asang may makakatulong pa sa amin. Maya-maya pa ay biglang tumayo si Maylin at sumilip sa butas ng dingding sa kabilang kwarto. Sinabi niya sa amin na hindi naman daw nakabukas ang ilaw ng kabilang kwarto. Madilim daw iyon. Pagkasabi niya nun, ay nagmamadali akong tumayo at mabilis na pinuntahan ng bintana na sinira ko kanina. At doon, nakita ko na may tao na sa loob ng kabilang kwarto. Kinuha ko noon yung kutsilyo at yun ang ginamit ko pampukpok sa haligi ng kanilang kwarto upang magising sila. Nang magising na sila, ay sinabi namin sa kanila ang lahat ng nangyari. Sige lang kami sa pag-iyak noon habang ikinukwento namin sa kanila ang buong pangyayari. Nung gabing yun, ay nagkakagulo na ang aming boarding house dahil sa aming mga naranasan. Nagsilabasat silang lahat sa kani-kanilang mga kwarto para sana hanapin ang aswang ngunit hindi na nila ito nakita pa. Nung sumunod na gabi ay hindi na muling nagpakita o nanggambala pa yung aswang. Simula rin ng gabing yun ay nanguha kami ng buho at inilagay namin ito sa labas ng aming bintana. Mayroon din kaming inihandang matutulis na kawayan sa labas ng aking kwarto. At iyon po ang aking karanasan na magpasa hanggang ngayon sa kasalukuyan ay malinaw na malinaw pa rin sa aking isipan ang lahat ng nangyayari sa gabing iyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa wala pong sawa ninyong pagsuporta dito sa Pinoy Creepy Tales Channel. Muli, ako po ito si Linlin mula sa isang Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Nais gutin pong batiin ng isang magandang araw si narrator Boss Giancarlo sa walang sawang pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan para sa ating lahat. Ang kwentong ito ay totoong nangyari sa akin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Naro mula sa isang malayong probinsya sa Visayas. Nangyari ang kwentong ito taong 2011 sa lugar namin. Kasalukuyan akong nagtatanim ng kamote sa bakanteng lote nang biglang dumating ang aking bunsong kapatid na tawagin na lamang po natin sa pangalang Christian. Sinabi ni Christian na may masama raw na nangyari kay nanay. Dahil sa pag-aalala ko ay hindi ko na tinapos pa ang pagtatanim na aking ginagawa. Nagmamadali akong umuwi sa bahay namin noon nang malaman kong may masamang nangyari kay nanay. Habang tumatakbo kami, ay tinanong ko ulit ang bunso kong kapatid kung ano ba talaga ang nangyari. At ang sabi niya sa akin ay bigla na lamang daw bumagsak si nanay sa sahig at nawalan ng malay. Ginising daw niya ito ng paulit-ulit ngunit hindi raw gumigising si nanay kaya pinuntahan na lamang niya ako sa kamotehan namin. Mas lalo ko pang binilisan noon ang aking ginagawang pagtakbo dahil sa labis na pag-aalala. Hindi ko na rin inindang mga sanga ng puno na humahampas sa iba't ibang parte ng aking katawan. Hindi ko na rin nagawang isuot pa ang aking tsinelas noon dahil sa aking pagmamadali. Pagdating namin sa bahay ay nakita kong inaalalayan siya ng aking isa pang kapatid na babae. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Maria. Nang makalapit na ako kay nanay ay niyakap ko siya ng mahigpit. Tinanong ko rin si nanay noon kung kamusta na ang pakiramdam niya. Tinanong ko rin siya kung ano ang nangyari
at ang sabi niya sa akin ay nahilo lang daw siya kanina kaya nawalan siya ng malay. Mabuti na lamang daw at nakita siya ng kapatid ko na si Maria. Tumayo ako noon at kumuha ng tubig sa kusina para ipainom kay nanay. Nang matapos makainom ay kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na huwag muna siyang magtrabaho sa mga gawaing bahay. Sinabi ko rin na ako na lang at si Maria ang gagawa ng mga gawain. Habang tinutulungan ko si nanay na makaupo sa aming bangko na gawa lamang sa kawayan, ay sinabi ko sa kanya na tsaka na lang ako babalik sa kamutihan kapag maayos na ang kanyang pakiramdam. Habang patuloy kaming nag-uusap, ay biglang kumahol ang aming aso. Lumabas ako ng bahay at tiningnan kung sino ang dumating. Nakita ko noon ang isang lalaki na medyo may kaedaran na at sa tingin ko ay nasa 50 pataas na ang kanyang edad. May dala din itong mga bagahe. Habang pinagmamasdan ko ang matandang lalaki, ay nakaramdam ako ng awa kaya nagpaalam muna ako saglit kay nanay. Natutulungan ko lang yung matandang lalaki sa pagbibitbit ng kanyang mga bagahe. Lumabas na ako ng bahay at nilapitan ko ang matandang lalaki. Sinabihan ko siya noon na tutulungan ko na siyang magdala ng kanyang mga gamit. Tinanong ko rin siya noon kung siya ba yung kamag-anak ng kapitbahay namin. Narinig ko kasi noon ng kapitbahay namin na darating daw ang isa nilang kamag-anak. Sinabi naman sa akin ng matandang lalaki na siya nga raw ang kamag-anak na hinihintay ng aming kapitbahay. Ngunit ang ipinagtataka ko lang noon ay hindi man lang niya ako tinatapunan ng tingin o tinitingnan man lang. Napansin ko rin noon na mahahaba ang kanyang mga kuko, kagaya yata ng sa isang mangkukulam. Habang pinagmamasdan ko ang matandang lalaki, ay laking gulat ko noon nang bigla siyang lumingon sa akin. Dahil sa takot at pagkagulat ay kumabog ng malakas ang aking dibdib. Nabitawan ko rin yung kanyang mga bitbit na bagahe nun. Humingi ako ng tawad sa kanya at nagmamadali kong pinulot ang isang garapon na nahulog mula sa loob ng kanyang handbag. Mas lalo kong ginapangan ng takot nun nang makita ko kung ano ang nasa loob ng garapon. Nanginginig ang aking mga kamay habang patuloy na pinagmamasdan ang tila yata isang lamang loob na nasa loob ng garapong iyon. Hindi ako maaaring magkamali nun sa aking nakita. Mabilis namang hinablot ng matandang lalaki ang garapon na hawak ko. Nang tignan ko siya, ay nanlilisik na ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Dahil sa takot at kilabot na aking naramdaman nun, ay iniwan ko siya at mabilis na tumakbo papabalik sa loob ng aming bahay. Pagdating ko sa bahay, ay pasalampak akong naupo sa aming sahig na gawa lamang po sa kawayan. Dilapitan ako ng bunso kong kapatid na lalaki nun at tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin kung bakit daw ako namumutla. Mababakas ko rin sa kanyang muka ang labis na pag-aalala. Hindi ko siya sinagot nun dahil iniisip ko pa rin ang laman ng garapon na aking nakita. Ilang beses pa niya akong tinanong hanggang sa bigla niya akong tinampal-tampal sa aking pisngi. Medyo mahina lang din naman. Hindi ko namalaya nun na nakatulala na pala ako. Tinanong niya ulit ako kung ano ang nangyari sa akin. Ayoko naman nun na sabihin sa kanya ang totoong nangyari, kaya nagsinungaling ako sa kanya. Sinabi ko na lang na nakakita ako ng ahas para hindi na siya muling magtanong pa. Tumayo na lang ako nun at pumasok sa loob ng kwarto ni nanay. Nilapitan ko ito at nakita kong mahimbing itong natutulog kaya pinabayaan ko na lamang muna siya. Lumabas na lang ulit ako nun ng bahay at nagtungo sa ilalim ng puno at doon nagpahangin. Sumandal ako sa katawan ng puno at iniisip ang nangyari nung sandaling yun. Hindi pa rin po kasi nawawala sa isipan ko noon ang aking nakita.
Puno ng katanungan ang aking isipan nun, ngunit wala rin naman akong nakuhang ni isa man lang na sagot. Habang patuloy akong nag-iisip sa ilalim ng puno, ay bigla akong tinawag ng bunso kong kapatid. Sinabihan daw siya ni nanay na magsaing na raw ako ng hapunan namin. Hindi ko man lang din napansin nun na magdidilim na pala. Masyado kasing nakatuon ang aking isipan sa nangyari at sa aking nasaksihan. Nagsaing na muna ako at nang maluto na ito ay sabay-sabay na kaming kumain ng hapunan. Habang kumakain kami ay hindi pa rin mawala-wala sa isip ko yung aking nakita. Nang gabing yun ay sobrang tahimik ng paligid. Walang ingay na maririnig maliban na lang sa huni ng mga kuliglig o ng mga insektong panggabi. Mahimbing na rin natutulog si nanay at ang aking mga kapatid. Gusto ko na rin matulog nun pero hindi ako dinadalaw ng antok dahil sa nangyari nung umagang yun. Habang patuloy akong nagmumuni-muni ay may narinig akong ingay sa labas ng aming bahay. Umalulong din noon ang aming aso pero hindi nagtagal ay tumahimik din ito. Tumayo ako para tingnan kung anong nangyayari. Kinakabahan ako habang dahan-dahang binubuksan ang aming pintuan. Kinuha ko muna ang aking itak bago tuluyang lumabas ng bahay. Tanging liwanag lang ng buwan noon ang nagsisilbing liwanag sa labas. Nakita ko ang aso namin noon na pilit isinisiksik ang kanyang maliit na katawan sa ilalim ng aming silong na parabang may kinatatakutan. Pero mas lalong kumabog ng malakas ang aking dibdib nang makita ko ang isang nilalang na nilalantakan ng aming mga alagang manok sa likod ng aming bahay. Pinigilan ko na ng aking sarili na hindi gumawa ng anumang ingay. Natataranta na ako noon at hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Dahil sa takot, hindi ko namalayang nasagi pala ng mga paa ko ang maliit na kahoy sa gilid ng aming bahay at lumikha ito ng maliit na ingay. Halos panawan na ako ng ulirat nun nang lumingon sa aking kinatatayuan ang nilalang na yun habang kagat-kagat pa rin ito ang leeg ng alaga naming manok. Sumigaw na ako nun dahil sa labis na takot. Dahil sa malakas kong sigaw ay nagsilabasan ang aming mga kapitbahay at nagmamadaling lumapit sa akin. Nang tingnan ko muli ang nilalang na nakita ko kanina ay wala na iyon roon. Tinanong ako ng tiyuhin ko noon kung ano ang nangyari at bakit daw ako sumisigaw na para bang isang timang. Hindi agad ako nakapagsalita noon dahil sa takot na bumalot sa aking buong pagkatao. Nangangatog din noon ang aking mga tuhod habang pilit na pinapakalma ang aking sarili. Nakita ko rin na lumabas ng bahay si nanay at ang kapatid kong lalaki at babae na si Maria. Nilapitan ako ni nanay at niyakap habang inaalo, tinatanong kung ano ang nangyari. Ang mga kapitbahay naman namin ay nakikiusyoso din at mas lalo pa silang lumapit sa akin at parehong naghihintay sa kung ano man ang aking sasabihin. Kaya sinabi ko kay nanay na may nakita akong nilalang kanina na kinakain ng aming mga alagang manok. Sinabi ko rin na hindi ko alam kung anong klaseng nilalang o hayop yung nakita ko basta napakapangit ng kanyang itsura. At isa pa, nangangamoy o umaalingasaw din yung kakaiba o napakabahong amoy na nanunuot sa aking ilong kanina. Bigla namang sumabat si tiyo nun na tinanong niya ako kung totoo ba raw ang sinasabi ko. Kaya sinabi ko sa kanya na hindi ako nagsisinungaling at para maniwala siya ay sinabi ko na puntahan niya ang kulungan ng aming mga manok. Pinuntahan naman ni Tiyo ang kulungan at maya-maya pa ay bigla na lamang siyang nagsuka. Siguro nakita na niya ang nangyari sa mga alaga namin.
Mabilis namang lumapit sa amin si Tiyo at sinabi na mukha raw kagagawan daw yun ng isang aswang. Wala raw pwedeng gumawa ng ganong klaseng pagpatay kundi isang aswang lamang. Dahil sa sinabi ni Tiyo ay umugong ang bulong-bulungan ng aming mga kapitbahay. Ang iba ay nagmamadaling umalis at pumasok sa kani-kanilang mga bahay. Ang iba naman ay tila ba mga timang na napayakap na lang sila sa kanilang mga sarili dahil sa takot, pangamba at kaba. Dahil sa pangyayaring yun ay tinawagan ni Tiyo ang kasamahan niyang barangay tanod na hanapin ang aswang na sinasabi nila. Wala pang kalahating oras ay nagsidatingan na ang mga barangay tanod na kasama ang aking tiyuhin. Pati kapitan ay sumama rin sa kanila. Ang iba nun ay may mga dalang sulo at ang iba naman ay may mga dalang itak at matutulis na buho. Humarap sa amin si Tiyo nun at sinabihan niya kami na pumasok na raw kami sa bahay at ikandado ng maigi ang aming pintuan. Inaya ko na nun sila nanay na pumasok sa loob ng aming bahay. Pero bago ako pumasok ay lumapit muna ako nun kay Tiyo at sinabi ko sa kanya na gusto kong sumama sa kanila. Pero hindi niya ako pinayagang sumama dahil wala raw makakasama sila nanay sa bahay. Wala raw magbabantay sa kanila kapag sumama pa ako. Sinabi rin niya sa akin na sila na raw ang bahala sa aswang na yun. Pagkaalis nila Tiyo ay pumasok na rin ako sa loob ng aming bahay. Pilit kong iwinawaksi sa aking isipan ang nangyari kanina ngunit paulit-ulit lamang itong naglalaro sa aking isipan. Humiga ako nun sa tabi ng bunso kong kapatid na lalaki na si Christian at pinilit ko ang aking sariling makatulog. Hanggang sa unti-unti ko nang nararamdaman ng pagbigat ng aking mga talukap. Kinabukasan ay maaga akong gumising at nagtungo ako sa bahay nila Tiyo at tinanong ko siya noon kung nakita ba nila ang aswang kagabi. Sinabi naman sa akin ito na nasugatan daw nila ang aswang sa balikat nito pero hindi raw nila ito napatay dahil mabilis daw itong tumakbo papasok sa kakahuyan. Mga 200 metro ang layo mula sa lugar namin. Naisipan ko noon na ikwento sa kanya yung matandang lalaki na nakita ko. Napagpasyahan din namin na puntahan ang bahay kung saan naroroon ang matandang lalaki, ngunit wala na kaming naabutan. Wala nang nakatira pa sa bahay na yun. Pati mga gamit nila ay wala na rin. Siguro natakot na baka malaman namin ang sikreto nila kaya napagdesisyonan na lang siguro nilang umalis doon sa lugar namin. Kaya simula nung umalis sila kasama ang matandang lalaki, ay wala na kaming naririnig pa na may namamatay o nabibiktimang mga alagang hayop dito sa aming lugar. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Naro mula sa Visayas. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!